Ginoong Lacson ay hindi po naabsuelto sa Dacer Corbito double murder case. Ang nangyari dyan, na-issuehan ng warrant of arrest ni Judge. Mayroon siyang warrant of arrest. Huwag kang magyabang, Ginoong Lacson, sapagkat ikaw ay hindi naabsuelto. Isang magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid, mga kababayan, kumusta na po kayo lahat. Ngayon ay tatalakayin natin kung papaano nahayag kay Lacson yung mga nangyari kay Senador Rodante Marcoleta. Alam po natin na si Senador Rodante Marcoleta ay nasa kulungan na nung panahon na nandun na siya. Maraming pambabatikos na naabot ni Senador Rodante Marcoleta mula sa kanyang mga kasamahan. Isa na dyan si Lacson na bumapatikos. Alam naman natin na si Lacson ay siya ay nagtago noong panahon na siya ay may kaso. Subalit hanggang ngayon, hindi po nawawala yung kanyang kaso. Yung Dacer Corbito murder case. Ito, panoorin po natin na. Papanood ko po sa inyo. Makikita po ninyo sa screen. Sabay-sabay natin gawin na react. Huwag kang magyabang, Ginoong Lacson, sapagkat ikaw ay hindi naabsuelto. Puti nga si Marcoleta. Hindi siya naabsuelto. Hindi po naabsuelto. Ibig sabihin, hindi pa napawalan ng sala si Lacson. May kaso pa rin hanggang ngayon. Sumuko, ikaw nagtago Ginoong Lacson ay hindi po naabsuelto sa Dacer Corbito double murder case. Ang nangyari dyan, na-issuehan ng warrant of arrest ni Judge. Mayroon siyang warrant of arrest. Mayroon na-issuehan siya. Kaya nga nagtago. Sino ang nag-issue ng warrant of arrest sa kanya tungkol doon sa kaso niya na Dacer Corbito murder case? Stelma Medina. Siya ay nag-apila sa Court of Appeals. Wala daw probable cause, grave abuse. Napakaswerte mo lang, Ginoong Lacson, na nanalo si Noynoy Aquino. Pinatigan siya ng Court of Appeals, sinabi, yung warrant dapat ilift, walang probable cause. Okay? Pero hindi pa dapat doon nagtatapos yan. Double murder ito Pwede pang umapila sana sa Supreme Court. Double murder case. Mabigat yan. Tapos sasabihin niya noon, bawal makulong. Sinong pinaparinggan yan? Si Senador Rodante Marcoleta. Bakit? Magkakaroon daw ng sakit. Buti nga sumuko siya. Kusa siyang sumuko. Ikaw nagtago. Kasi ang Office of the Solicitor General na dapat mag-apila, si Solicitor General Cadiz, na appointee ni Noynoy, nakaalyado sa politika ni Senador Lacson, hindi nag-apila. Religion of duty ang utusin Yun, naging final yung ruling. Tinakpan nila noon. Tinakpan. Paano? Kakampi niya. Yung mga nakaupo noon. Panahon ni Noynoy Aquino. Kaya nakabalik siya. Nung nandito na si Noynoy, malaya na naman siya ulit. Ganon ang ginagawang pambabaluktot sa batas. Mayroong takipan nangyayari na hanggang ngayon. Subalit napanood natin sa SONA na malapit na kasuhan ng napakaraming kaso si Martin Romualdez. Ewan kung hanggang kailan yung malapit. Matino ang Solicitor General nung panahong yon at hindi politically motivated yung failure niya or refusal to appeal, nasa Supreme Court at baka nabaliktad yan. Kaya huwag kang masyadong kampante. Ayun, yung Solicitor General noon. Yun ang problema. Tinakpan niya. Siguro natapalan ng pera yun. Tapos ngayon, kaya ganun na lang kung
batikusin niya si Senador Dante Marcoleta. Nahayag sa kanya, kay Lacson, yung kanyang mga kasalanan, yung ginagawa niya ngayon laban kay Senador Dante Marcoleta. Hintayin ninyo, malapit na siyang lumabas. Sigurado, bubuhayin niya ang kaso mo, Lacson. Kaya humanda ka. Marami pang mga pagkakataon. Huwag kang magyabang. Sabi nga ni Atty. Topacio, huwag kang magyabang, Ginoong Lacson. Akala mo tapos na ang laban? Hindi pa. Bueno, maraming salamat po sa mga nakasuporta sa ating munting channel. At ito nga, malapit na tayong mag 10K. Yun lamang po ang aking kahilingan. Panatag ng aking isipan, makuha ko lang yan. Mapatunayan ko din na may nanonood sa ating munting channel. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kapatid, mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Mag-iingat po tayo lahat.